Nasa ating linya mahabigan ang Undersecretary ng DITC at Executive Director ng CICC Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy Paraiso, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, very wishful Mayor, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga, Kuyang, ha. Ayan, nagulat naman ako, ha. Ayan, totoo ba itong yung isang app ni Elon Musk, ha? Itong tawag diyan, GROK, ha? Ayan, abay, ito po ay ipinasara po ninyo. Paano niyo nagawa ito, Yusek Aboy Paraiso, Kuyang Sir? Sir, ganito yan, meron naman po tayo talagang capabilities na magpasara ng mga, at lalong-lalo na yung mga pag-block ng mga sites. In fact, ginagawa na ho natin to very virtual ko yung dati pa, nung laban natin, at yung kasalukuyan laban din natin sa illegal online gambling sites. So, tinitake down at pinablock din natin to yung mga sites na to. Yun nga lang, we use it very, very carefully. Na there's sufficient basis para mag-block tayo ng sites, may mga legal basis. Alinsunod sa pinag-utos sa ating Supreme Court doon sa Dicini case nung pinamulgate at challenge yung power po ng Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012 po. Ayan. Okay, balikan natin itong app na GROK ni Elon Musk. Elon Musk, sikat na sikat ito. Ito yung siya yung may-ari nung anong ginagamit natin, Yuel? Yung Airlink ba yun? Starlink po. Starlink. Ayan, Starlink. Gumagawa ng kotseng Tesla. Ano bang dahilan? Ba't isinarado nyo po itong app ni Elon Musk? Ano ba itong GROK, Yusek Paraiso, Kuyang Sir? Sir, ito yung GROK, nung ina-analyze natin at inaral natin kahapon, no? This is an AI app na nakakabit at saka accessory ng X. Madalas natin ginagamit dati, ang tawag dito Twitter dati. Twitter? X na siya, ito yung Twitter dati. Oo. So ngayon, yung GROK na yan, nung tara namin, it was able to, it has the capability to generate content. Tapos yung pag-generate mo ng content, pwede rin siya mag-generate ng pornographic content. Ang danger naman doon is yung even yung mga child pornography nag-generate niya at nagagamit niya without the proper safeguards para naman doon sa mga gumagamit nito. So, based on our existing laws, at base na rin sa mandato ng CICC na protektahan ng ating cyberspace laban sa lahat ng uri ng cyber harm, tinake down at tinablock na natin to. Hindi naman ibig sabihin nito, very worshipful sir, na nung block natin to at saka tinake down natin to site na to, permanent ito. Pwede rin naman nating i-unblock to. Yun nga, kailangan sumunod na ho sila at linisin at ayusin yung application nila. Oo. So, parang porno site pala ito, Yusek Aboy, Kuyang Sir? Basically, it is an AI application. Yun na nga lang, hindi siya ganun ka-safe gamitin kasi walang safeguards at nakakapag-generate siya ng pornographic sites. Yung inaano natin, lalong-lalo na pinoprotektahan natin yung ating mga kabataan. Hindi lang sa pagkakaroon ng access dito, but maging biktima rin ng child pornography. Talaga. Kasi may mga bata, may mga magulang na salbahe, ginagawang inaano sa child pornography yung mga anak, kinukunan ng malalaswa tapos ibinebenta. Ganun ba yan ni Yusek Paraiso, Kuyang Sir? Yes, Kuyang, yun yung nakakalungkot. Even yung mga kababayan natin, yung iba sasabi dahil sa kahirapan, pero there should be no reason na pahintulutan natin to na abusuhin na ating mga kabataan. Ngayong blinak nyo yung site na yan, Yusek Nato Paraiso, baka magalit si Elon Musk sa atin, yung Starlink, hindi tayo payagang gumamit doon.
Ay, naku naman, tayo naman hindi tayo tumitingin sa personalidad, sa kumpanya, very worshipful. At tinitingnan natin yung mandato natin sa panitilihing ligtas ang ating cyberspace. At tayo naman, again, lahat ng mga sites, kailangan i-regulate natin, safeguard natin doon sa mga kababayan natin, sa mga kabataan natin. No? Kung magagalit man si Elon Musk. Sa atin, wala ko tayong magagawa. Mas pipiliin ko na kung pagsilbihan at protektahan yung mga kababayan natin kaysa intindihin ko yung galit niya. Ayan, kailangan linisin muna yung kanilang site, yung app, USEC. Tama naman po, very worshipful. No? Pag nalinis naman niya to at na-insure niya na wala nang mapipinsala at hindi ito magagamit sa pang-aabuso, madali rin naman natin i-unblock yan. At hindi naman tayo hadlang sa paggamit ng teknolohiya, lalo-lalo na at the heart of it, it's an AI application pa rin naman. Ayan. At speaking of cybercrime investigation, USEC Paraiso Kuyang, sir, abay, meron daw kayong mga nahuli kahapon na nagbebenta ng mga smuggled ba o mga fake fertilizers, pesticides online. Abay, paano nyo natimbog ito? Paano nyo nagawa ito, USEC Paraiso, sir? Ito naman, masaya akong pamahagi yung kwento nito kasi ito yung pagpapatunay na yung whole of government approach, pag nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya, marami ito tayo magagawa. Nung kahapon kahapon na pala. Nung isang araw na pala kasi na ngayon, Friday na. Nung Wednesday bumisita sa amin ang mga kaibigan natin sa Fertilizer, Pesticides and Pesticides Authority. Sa pangunguna ni Executive Director Glenn Estrada, bumisita sila sa opisina natin at sinabi nila yung problema nila na talamak ang bentahan ng fertilizers and pesticides sa online space natin tsaka sa mga online market spaces natin. Unang-una, kuyang nung pinag-uusapan natin, akala natin yung iniisip natin baka may problema sila, ang daming binibentang peke, ang daming binibentang smuggle. Yung pala, bawal talaga kahit registered ka at pinapahintulutan ka magbenta, bawal absolutely magbenta online. Kasi nakakahalo ito pag dinideliver ito sa mga online riders natin. Nakahalo ito sa mga ordinary packages natin. Napaka-dangerous ng mga at saka hazardous ng mga materials ng pesticides at saka fertilizers. No? So, nung niredo natin siya kahapon, after ng bisita nila, nagkaroon ng case study, nagkaroon ng casing, nagkaroon ng mga test bite. Tapos kahapon, nakaresulta ito ng 3 iba-ibang mga sites kaagad ang niratsada ng CICC, ng FPA, at ang ating mga kaibigan sa PNP. Tapos nakapaghuli tayo ng 4 na individual at nakasamsam tayo ng ngayon, tinitingnan pa namin kasi yung unang bag pa lang ng dumating doon sa police station at sa una nakita natin 120,000, naging 500,000, tapos padating so mamaya makita natin final tally, very much sure, sir. Ayan, congratulations sa inyong grupo, USEC Paraiso, sir. Ayan, at speaking of ganitong operation na natitimbig yung mga ganyang mga scammer, siguro po kumusta po ang inyong surveillance o kaya kampanya against naman dito sa mga hackers nang i-scam, lalo po yung mga bangko na nahahack nila na nakukuha po ang pera ng mga biktima, mga depositors ng mga bangko. Ito ba may technical capability ang CICC para matimbog din po ang mga ito? USEC Paraiso Kuyang, sir. Tama ho, tuloy-tuloy yung kampanya natin against all forms of online harms. Kasama na din ho dyan yung yung mga hacking at saka yung iba't ibang uri ng scams. No? Ang pangunahing depensa ho talaga natin dyan, very much sir, yes, sir, is yung education at saka information campaign natin sa ating mga kababayan. Pag-detect naman ho natin to, dire-diretso yung pag-detect natin to dito through our monitoring and detection tools at saka yung sa threat monitoring center natin na in-establish natin sa CICC 24/7 yan. Mas importante ho, malaman ng mga kababayan natin na una, ano yung mga red flags para
mapag-ingatan nila dito sa mga iba't ibang uri ng scams. Pangalawa, kailangan ma-educate natin sila, very worshipful, na magsumbong ho sa CICC Ayan. through our hotline 1326. Kasi mas importante ho yan na kahit halimbawa ho, na-educate na sila, hindi sila nabiktima, mai-report nila sa atin para magkaroon tayo ng una-una ng datos at saka ma-monitor natin kung may mga bagong uri ng scam. At mas important is yung ma-block natin yung mga numbers na to at mapa-take down natin yung mga sites na to gaya nung ginawa natin dito sa mga illegal pesticides na to para hindi naman sila makapambiktima ng iba pa natin mga kababayan. Yusek, para iso ko yung sir, nabagit mo yung hotline ng CICC na pwede pong pag-reportan, pagsumbungan na. Pakiulit po yung number niyo, sir. So, meron po tayong 24/7 hotline na sir na hotline 1326. Apat na numero na lang yan para madaling tayo ma-reach ng mga kababayan natin. Pero hindi lang po yan. In-open up na rin natin ang ating website. Pwede rin tayo magsumbong doon at cicc.gov.ph. Yung mga social media pages natin sa Facebook, sa TikTok at yun nga lang, yung sinasabi natin, baka magalit si Elon Musk, pati yung platform yung X. Andun din tayo, pwede rin nung magsumbong doon ang ating mga kababayan. At soon, very very soon, very worshipful sir, kakatapos lang ho natin ng contract signing at procurement ng spaces para itayo na yung action center natin dito sa bagong tahanan ng CICC. Hopefully by March or April, mabuksan na natin yan. 24/7 din yan, very worshipful sir, sa Studio 7 ng Philinvest, dito along EDSA. Isang MRT ride away lang, isang commute away lang, very accessible na pwede ho na tayo puntahan ng ating mga kababayan para magsumbong sa CICC po. Ayun, EDSA pala ang opisina nyo, Yusek Paraiso, sir. Malapit lang pala. Malapit lang ho, Mayor, at ito 24/7 nating bubuksan to. Sanay naman ho noon, may mga tao na natin na 24/7 ang trabaho namin sa CICC. Ayan, mabuti pala na-interview namin kay Yusek Paraiso ko yang sir, kasi ang dami po nabibigyan ng mga scam, ayan, pati hacking, ayan yung mga nakukuha ang pera sa deposito sa bangko. At least alam nila kung saan sila magsusumbong. CICC hotline 1326 Yusek, sir. Tama po. At kami naman ho, meron tayong pakakaran na very worshipful Mayor sir, no? Na pag ho kayo nagsumbong sa aming hotline 1326, kailangan within 24 hours meron kayong feedback. Wow. May email kayo matatanggap. Hindi lang ho na natanggap namin yung reklamo nyo. Kung ano na yung status ng kaso nyo. Whether na-resolve na ba yan or na-endorse na natin sa ating mga kaibigan sa law enforcement agencies or ongoing pa rin yung investigation, hindi lang basta receive yan. Kasi alam nyo, very worshipful Mayor Sir, no? Dito sa CICC, yung mabilis na action talaga, yun yung tatak ng aming serbisyo. Wow. Marami po ba kayong mga tauhan dyan at sabi nyo, 24/7 operation po ninyo? Sa ngayon, no, nakaka-experience na tayo ng mga queuing sa ating mga tawag at saka queuing sa mga bisita natin. Ibig sabihin, no, medyo kinukulang na tayo. Pero gusto ko rin magpasalamat sa ating mga mambabatas. Itong 2026 budget, inaugment na nila yung ating budget para makapag-expand naman tayo ng operations natin. Tama lang, Yusek Paraiso, sir. Kasi ito ang pinakamahirap na problema natin, yung mga hacking, yung mga pensyon, pera na ating mga kababayan, lalo ng mga senior citizens na nabibiktima. Mantakay mo pinaghirapan tapos mabibiktima ng hacking biglang mawawala yung kanilang pera sa bangko, mga pensyon, mga ganyan, mga deposito. Tama. Tama, very worshipful, no? Kaya nga tayo ngayon parang since nung tayo ay umupo, ay marami ng natutuwa naman ho kami. It's a good problem to have na marami nang nagtitiwala at nakakaalam ano yung CICC at nagtitiwala yung ibang mga partner government agencies natin na nagkakaroon na tayo ng partnership sa kanila through memorandum of agreements. Hindi lang yung sa gobyerno, pati yung sa private sectors. Marami na rin tayong memorandum of agreements when it comes to resource sharing at saka itong collaboration to prevent scams. In fact, doon sa threat monitoring center natin, very worshipful, yung mga iba't ibang problema na yan. For example,
yung mga na mga nakukuhang pera sa mga bank accounts nila through online scams. Opo. Meron na ho tayong magkakaroon na tayo ng memorandum of agreement with the Bangko Sentral ng Pilipinas para ho talaga dito at ang pinangako naman namin sa CICC doon sa Threat Monitoring Center, tutulungan natin ang BSP to actively and proactively monitor yung mga scams na to at magkasailan sila ng tao, ititrain namin, magpo-provide kami ng tools at saka ng isang lugar doon sa TMC natin para andun ang BSP. Tapos andun na kami lahat sa isang kwarto lang, pati mga law enforcement agencies, para mabilis matugunan yung mga reklamo ng ating mga kababayan. Ayan, at saka yung mga mahuli mga scammers na nanloloko sa ating mga kababayan, iharap natin sa media para hindi sila pamarisan. Actually, hindi na rin ako magkakaila at magsisinungaling sa'yo. Very usual, Mayor Sir, no? Opo. Talagang nagiging problema natin yan, yung mga scammers na nahuhuli natin. Una-una, yung mga nambibiktima dito sa ating mga kababayan, hindi talaga mga nandito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. At kung makahuli na tayo, gawin ko example, yung nahuli natin scam hub dito sa Cebu, no? Nahuli natin scam hub dito sa mga tao dito. Isipin mo at naikaso lang natin is violation of permits, yung mga maliliit lang. Kasi ang binibiktima na nila, nasa ibang bansa rin. So wala nagreklamo dito sa ating dito sa mga scammers na to. So iyan po ang ini-exploit talaga ng mga scammers ngayon. Yung jurisdictional challenge dahil hindi dito pinaperpetrate yung crime, although yung mga biktima nandito. So talagang puspusan din yung makikipag-usap natin sa mga kaalyado natin bansa, no? Yung talagang isa sa mga mahirap at importanteng roles. CICC, ng DOJ, especially when it comes to international cooperations with our allies po. Yan, oo. Kasi lalo yung mga kababayan natin nare-recruit sa Cambodia ba yun? Sa Laos, ayan, di ba? Andun yung mga base nila, pero ang kanilang binibiktima dito sa Pilipinas, at saka ibang bansa. Tama ho, very wishful, Mayor. Actually, sangasangang problema to eh. Makikita natin yung mga scam hubs na yan sa ibang nasa Cambodia, tama kayo, Cambodia, Myanmar, Bangladesh, nagugulat tayo, pati sa UAE meron eh. Wow. I think that was touched upon by Secretary Henry when he visited doon sa UAE kasama ang ating mahal na Pangulo, no? Yun ang nagiging isang problema na yung ibang naro-recruit ng kababayan natin, whether sa illegal recruitment o pagdating doon, tinitrain na para mang-scam, yun yung mga nabibiktima sa mga kababayan natin. We have documented cases na yung mga human trafficking cases ng DMW, iba pa nga akong trabaho, pero pagdating kinikidnap at tinadala sa ibang bansa para magtrabaho sa mga scam hubs na to. Nakakalungkot. Anyway, isa na lang, Yusek Paraiso, sir. Ang CICC pala ay nakasama na sa Independent Commission for Infrastructure. Ano po ang role ng ICC dito po sa ng inyong ahensya, CICC, Cybercrime Investigation, dito sa ICI ni na Justice Reyes, Yusek, sir? So, si ICI ho, nung binuo ito, minarapat ho ni Justice Andy Reyes at saka ng ibang mga commissioners. Kasi sila non-government entity sila yung ICI natin eh. So yung mga appointees yan, di rin government agencies. Nagtayo sila ng technical working group. Umpisa ho, ang technical working group, ang pangunahing trabaho lang yan is asset recovery. Okay. Nung tumagal-tagal at nagkausap-usap, dahil ito ho ay binubuo ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na nagsama-sama at nagtutulong-tulungan, working as one, for this purpose, in-expand yung role niya not only to asset recovery, naging rin na siya, asset preservation ho. Na pag mag-freeze tayo ng assets para no, pag nagkaroon ng kaso at magkaroon ng judgment, meron ho tayo yung pag-i-executan upon. At kinalaunan, nagkaroon na rin ho ng desisyon na tutulong na rin ho tayo para sa case build-up ito. So, ang role ho talaga ni CICC dito, we are one of the 24 agencies that are part of this ICITWG. At hindi ko nga alam mga kuya kung maganda ba at nadagdagan yung trabaho natin. Naging chairman ho tayo ng ICITWG. So
Yun o ang Dami ang trabaho ngayon. papel ho ng CICC. Ayan. Anyway, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan po kayo, USEC, sir, ang CICC. Kaya kayo kinukuhang chairman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Anyway, USEC Paraiso ko yan, sir. Maraming salamat at maganda ito, ha? At least alam na ating mga kababayan mga nabibiktima ng hacking o kaya scam kung saan direktang magsusumbungan na may aksyon. Thank you, sir. Maganda umaga po and congrats sa pagkakahuli yun sa mga sindikato nagbebenta ng mga peke o smuggled na mga agricultural products. Thank you and good morning. Maraming salamat po. Good morning ho. Very sure, Mayor, sir. Salamat po. Thank you very much, sir. Daming bayan. Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.